أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhajir Guru Qasim and I'm going to present about the fabricated hadith, and this presentation will be presented to Professor Muhammad Rajal B. Manumbilao under Sharia 170 Methodology of Islamic Law Usul al-Fiqh. So in this presentation, we have an outline. First is the fabrication of hadith. We're going to tackle also when did fabrication first appear, and also the generation and fabrication began to thrive. And we also have the causes that led to fabrication and places where fabrication thrived. And we have also the ways against fabricated hadith, and also the statement of the Holy Quran, statement of Hadith Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the format hubs concerning about the fabrication. So we all know fabrication is fake. So Bismillah, we begin our discussion. So fabricated hadith. So when we say fabricated, ito ay peke, bagi faking hadith na kilala sa as maudu. So it began to appear during the early periods of Islamic history and became more prominent in certain subsequent generations. So when did the fabrication first appear? Kailan ba nagsimula ang pagkakaroon ng peking hadith? So fabrication of hadith began as early as the time of Sahaba, although it was minimal during the Prophet's lifetime, due to the immediate possibility of correction and the general adherence to the Prophet's teachings, and also started to become noticeable after his death. So, ang peking hadith na ito ay nagsimula noong panahon ng mga companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, bagamat kakaunti lang ito noong buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ito ay mabilis niyang naituwid ang anumang pagkakamali ng mga tao. So, nagsimula itong maging kapansin-pansin nung siya ay pumanaw na. So, let's now move on the generation in which fabrication began to thrive. So, anong henerasyon nagsimula lumaganap ang peking hadith? Ito ay nagsasabing fabrication began to thrive notably during the period of Tabi'un and the Tabi'in. Specifically, it became more widespread during the political strife of the Umayyad and Abbasid period from the late 7th century onwards. So, ang paglaganap ng peking hadith ay naging kapansin-pansin ito nung panahon ng Tabi'un at nung Tabi'in. So, partikular na ito ay lumaganap noong panahon ng alitan sa politika ng mga Umayyad at Abbasid. So, ano nga ba ang causes? Bakit kailangan nila pang maging gumawa ng peking hadith? So, we have 5 causes. First is the political interest. So, iba't ibang pangkat at grupong politikal ang gumagamit ng peking hadith. Bakit? Kasi para suportahan ng kanilang mga hangarin at patunayan ng kanilang mga posisyon. So, like for example, is noong time ng Umayyad at Abbasid, pareho nilang ginamit yung peking hadith upang bigyan ng katiwiran ang kanilang pamumuno at also para masiraan nila ang kanilang kalaban. Second is yung sectarianism. So ito yung mga iba't ibang sekta. So gaya ng pag-usbong ng iba't ibang sekta sa loob ng Islam. So like yung mga Shia at Khawarij ay nagdudulot ito ng paggawa ng hadith, syempre para masuportahan sa kanilang partikular na mga beliefs or paniniwala. Third is yung personal gains, or ito yung personal interest. So, ang ilang tao ay syempre nag-iimbento ng hadith upang makakuha ng pabor o posisyon
o di kaya kayamanan mula sa mga pinuno o makapangyarihang tao. Fourth is the hypocrisy. So, may ilang tao din na nag-iimbento ng hadith sa paniniwalang siya ay naglilingkod sa Islam. So, iniisip nilang nakakapag-udyok sila ng mabuting gawa dahil yun yung pinapakita nila. Or ito ay nakakapigil ng masamang gawa sa pamamagitan ng pag-aangkin ng hadith ay mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And lastly is yung misquotation. So, ito ay accidentally or hindi sinasadyang fabrication kasi maaring yung maling pag-unawa nila at pagbanggit. So, talagang may mga pagkakataon na ang sinserong mga tao ay nagkakamali sa pag-unawa o pagbanggit ng mga salita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maaaring nagdudulot ito ng hindi sinasadyang pagkalat ng peking hadith. So, yan po ang 5 causes that led to fabrication. Like yung political interest, ito ay ginagamit nila para sa politika. Yung sectarianism, upang suportahan ng kanilang particular na paniniwala. Yung personal gains o ito yung personal interest para makakuha ng pabor o posisyon na kayamanan mula sa mga pinuno o makapangyarihang tao. And also yung hypocrisy, yun yung kunwari gumagawa ng mabubuting gawain o naglilingkod ng Islam. Yun pala ginagamit ang peking hadith upang mapaniwalaan at also pamamagitan ng pag-angkin ng hadith mula sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And lastly is the misquotation na maaaring hindi sinasadyang pagkalat ng peking hadith. Maaari ito ay pamamagitan ng maling pag-unawa at pagbanggit ng mga kasabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, the places in where fabrication thrive. So, saang lugar ba kung saan lumaganap ang peking hadith? First is yung sa political courts. Example, ang mga hukuman ng mga pinunong Umayyad at Abbasid ito ay naging center kung saan madalas na pinapalaganap ang peking hadith. Yung sabi ko nga kanina, upang suportahan o siraan ang kalaban nila pamamagitan ng politikal na agenda nila or pamamagitan ng peking hadith. Religious centers. Ito ay mga pangunahing lungsod o sentro ng ating relihiyon, sentro ng pag-aaral tulad ng sa Kufa, sa Basra, Damascus at Baghdad ay naging mga lugar ito kung saan nagtitipon ang mga eskolar at tagapalaysay ng hadith, kaya't naging hotspot para sa parehong totoo at peking hadith. Next is yung Muslim gatherings or sectarian gatherings. So, may mga pagtitipon ng iba't ibang sekta ng Islam kung saan madalas ginagamit ang hadith upang patunayan ng kanilang mga paniniwala ay naging mayabong na lupa para sa peking hadith. So, ginagamit nila ang peking hadith upang sila ay upang paniwalaan ang kanilang beliefs o paniniwala, particular na paniniwala. And lastly is yung public sermon. Siyempre, ang public sermon ay kailangan may mga reference ka o kapatunayan na ang sinasabi mo ay totoo. So, ito ay ginamit nila din ito sa pamamagitan ng peking hadith dahil sa pampublikong mangangaral at tagapagkwento kung minsan ay nagpapakilala ng peking hadith sa kanilang mga sermon kasi pagtuturo upang makuha ang atensyon at suporta ng kanilang moral na aral. So, yan po yung places in where fabrication thrive. Yung mga lugar kung saan nagaganap ang mga peking hadith.
So we also have ways against fabrication. So ito ay mga hakbang laban sa peking hadith. So to combat the spread of fabrication hadith, early Islamic scholars developed rigorous methods of hadith criticism, focusing on the chain of transmission, which is isnad, and then content of the hadith. Major hadith collections like Sahih Bukhari and Sahih Muslim were compiled with strict criteria to ensure the authenticity of the hadith included. So, ito ay isang pamamaraan ng ating mga scholar ng Islam ang pagbuo ng mahigpit na pamamaraan ng pagsusuri ng hadith. Na like for example, ito ang yung chain of transmission at ang nilalaman ng hadith, which is yung matan. So, ang mga pangunahing koleksyon, yun yung mga Sahih Bukhari at Sahih Muslim. Ito ay kinumpile nila gamit ang mahigpit na pamantayan upang matiyak o maging sigurado sila sa pagiging tunay ng mga hadith. By understanding this context and causes, so Islamic scholars and historians can better analyze the hadith literature and distinguish between authentic and fabricated tradition. So sa pamamagitan ng pag-unawa, pag-understand sa mga kontekstong ito ay may mga dahilan kasi mas mapapahusay ng mga scholar at ang historiador ng Islam ang pagsusuri ng mga hadith at matukoy kung alin ang tunay at alin ang pekeng hadith. So, we'll now move on Quran statements. The statement of the Quran concerning about fabricating. So, it is mentioned in Surah At-Tawbah, verse 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. So, all you have believed, fear Allah and be with those who are true. And it also mentioned in Surah Al-Baqarah, verse 42, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Meaning, and do not, Quran says, and do not mix the truth with falsehood or conceal the truth while you know it. So, sa pamamagitan ng Quran, binibigyan diin ang katotohanan at nagbabala laban sa pagsisinungaling at pag-imbento ng pahayag tungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. And we also have the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabing An Ali radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadhaba alayya muta'ammidan kalyatabawwa maq'adahu min nar. So whoever tells a lie about me, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whoever tells a lie about me deliberately, so let him take his place in hell. So in Sahih Bukhari 107, Sahih Muslim 3. So sa pamamagitan ng hadith na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay babala ng matinding laban sa pag-ibento ng hadith na ito ay naguudyok ng matinding parusa para sa mga gagawa nito. So, meron din tayong statement or idea concerning about fabricating from the four madhabs. So, Imam Abu Hanifa, siya ay kilala for his caution in accepting hadith and stressed the important, yung pinaka-importante at pag-verify ng reliability of the narrators. So, tinitignan niya yung mga narrators at yung strictly na pag-verify ng mga narrators. So, he would often seek
corroborative evidence before accepting hadith. So, kay Imam Malik naman, ay si Imam Malik ay compiled the Muwatta, one of the earliest collection of hadith. So, he include only those hadith that were widely accepted and practiced by the people of Medina. So, thereby avoiding those with questionable authenticity. At si Imam Shafi'i naman, he emphasized the importance of the chain of narration, which is yung isnad, and reliability of the narrator. So he said, if you see a person among the people of hadith, then know that he is upon the right path. Okay. So the last one is Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad was known or kilala siya for extensive knowledge of hadith and his rigorous standard for accepting narrators. So he rejected hadith from weak or unreliable narrators and compiled the Musnad Ahmad, a vast collection of hadith with attention to their authenticity. So sa pamamagitan ng 4 madhabs ay binigyan din ito ng bawat isa sa 4 na imam ang kahalagahan ng authenticate ng mga hadith at syempre yung pag-iwas sa mga kaduda-dudang chain of narration. So malaki ang kanilang ambag sa metodolohiya ng pagsusuri ng hadith upang matiyak ang pagiging tunay ng mga tradisyon. So ang komprehensibong pamamaraan ito mula sa Quran, hadith at ang 4 na imam ay nagbibigay diin ng kahalagahan ng pagiging tunay at ang seryosong konsekwensya ng pag-imbento ng hadith na tradisyong Islamiko. So, para sa akin, ang pag-aaral tungkol sa peking hadith ay siyempre nagpapakita ng malalim na pangangailangan para sa katotohanan at pagiging tunay na tradisyong Islamiko. So, mula sa Quran, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagiging matapat at mga babala laban sa pagsisinungaling. Sa mga hadith ay malinaw na inihayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang matinding parusa para sa mga nagsisinungaling tungkol sa kanya. So, ang mga hakbang na ginawa ng ating mga naunang scholar ng Islam upang labanan ang pagkalat ng peking hadith ay nagbigay daan upang mapanatili ang integridad ng tradisyon ng Islam. So, therefore, ang pagkikilala at pag-iwas sa peking hadith ay hindi lamang isang akademikong gawain, kundi isang mahalagang aspeto ng pananampalatayang Islamiko na naglalayong mapanatili ang katotohanan at syempre yung tamang gabay mula sa mga aral or teachings ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang ating tungkulin lamang bilang isang Muslim ay syempre maging matapat tayo at mapanuri upang mapanatili ang kalinisan ng ating relihiyon at ang tamang pagsunod ng pag-aral ng Islam. So, sa palagay ko po ay dyan po nagtatapos ang aking presentasyon. Sana po ay may natutunan kayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.